Mabilis nga pala guys malobat itong Hohem iSteady gimbal na to. Hindi ko kasi alam kung totoo ba yung kanyang battery or ilang milliampere. Kaya naman tingnan natin, buksan natin kung ilan nga ba yung kanyang battery capacity sa loob. Uy. Oops. Ito yung kanyang battery. Meron nga pala guys ako mga kakilala na nakabili na rin ng ganitong gimbal at ang reklamo talaga nila mabilis daw malobat. Totoo naman mabilis talaga malobat kaya madalang ko to gamitin. Ito yung kanyang BMS nandito sa taas. Bilog. And kung ako yung tatanungin guys, parang hindi talaga ako kumbinsido na 2,800 mAh yung kanyang capacity. Kaya i-test natin siya ngayon. So game. Tingnan natin kung makakakuha nga siya ng 2.8 ampere hour. A few moments later. And eto na, tapos na. Ayan, nag-buzzer na. At nakakuha lamang tayo ng 2.48 ampere hour. Sobrang baba. Isa pa nga, ulitin natin. Baka makakapiga pa tayo ng power dyan. Ayan, wala na talaga. Hanggang 2.4 ampere hour na lang talaga. Hindi na kinaya. And ayun guys, bumagsak talaga yung kanyang battery. Hindi talaga siya tunay na 2,800 mAh. So ligwak tayo dito. Kaya naman, ang ipapalit ko sa kanyang battery ay itong battery ni Mr. DIY Pinoy. Yung kanyang 2,500 mAh na lithium-ion 1860p. So try muna natin itong i-capacity test kung talagang legit nga yung kanyang capacity. Try natin siya sa 2 ampere kung makaabot nga tayo ng 2 ampere hour dyan. A few moments later. So ayan, tumigil na. So, nakakuha naman tayo ng 2.62 ampere hour. Yung capacity ng battery nito ay 2.5 pero nakakuha tayo ng 2.6. O diba? Mas mataas pa yung nakuha natin and hindi natin siya pwedeng i-drain ng todo. Oh, medyo mainit na yung battery. Mukhang masisira to pag na-drain ng todo. Legit naman yung kanyang battery. Lampas pa sa 2,500 mAh. Ito naman ngayon, tatagtagin ko yung kanyang BMS. Tapos yun ang ikakabit ko din eh. Kaya ganito na lang yung gagawin ko. Mahirap itong tanggalin eh. Ayun, naputol pa rin. Sayang. Tapos ito mapuputol na naman. Ayun, buti hindi. Ayun. Iba-iba ng konti. Hindi siya natagtag. Lagyan natin ng soldering paste. Ayan. Tapos RID ni. Paano nga ba to? Nakaganyan ba to kanina? O nakaganito? Ganyan. Ikakabit ko na itong positive. Din eh. Yan. Ganito yung problema kapag wala tayong spot welder. Hinang-hinang lang talaga ang mangyayari. Medyo mahirap pero no choice. Ayan, matibay na yung kabit. Hindi naman siya natagtag at ayun nakakabit naman ng ayos. So let's see kung gagana. So ito ngayon, ikakabit ko naman dito sa ating sa gimbal. Ayan. Kabit na yan. Try nga natin buhayin. Ayun. Bago magana na. Ayan o. So it's working na. Ang problema ko lang paano ko ito ikakabit. Ibabalik. Ang hirap nang ibalik dito sa lalagyan. Pero kailangan ko pa rin tong tapalan. Kailangan tong tapalan kasi baka magdikit yung kanina, yung metal doon dito sa loob. Masisira, sayang na naman. Baka umusok pa to. Kaya mas better okay yung pagkakabit. Para sure ball walang sira. Masunog man, hindi sasabog. Ay. Ayun. So ayan naman, ikakabit ko na siya dito sa gimbal ulit. Sana walang problema.
Ayan. Tapos ito naman ay din eh. So, ito naman. Kasya kaya parang sikip. Gagi. Yan. Hindi sumuot. Ayun. Okay na. Tornilyo na lang. Ito yung kanyang tornilyo maliit. Dito siya sa ilalim. Yan. Tapos hihigpitan. Siyempre. And ayun. Okay na. Dito naman tayo sa kanyang case kasi medyo pangit. Natuklap na. Kaya kailangan may case. Tapos ito. Let's see. Ayan. It's working na ulit. Ayun guys, na ngayon naging successful naman yung replacement natin sa battery ng gimbal na to. Talagang medyo fake. Hindi ko masabing fake. Siguro talagang luma na lang din to kanilang gimbal na to. Although, nung nabili ko to, talagang mahina na talaga siya. Siguro luma na sa kanilang warehouse. Kasi yung battery niya, ligwak na. Masyadong mababa na. Talo pa nitong ating 2,500 mAh. And saan nga ba tayo makakabili ng battery? Ayan itong battery na ginamit ko ay galing dito sa sa power bank na DIY Pinoy. Pero meron din silang tinda, ayan. And masasabi ko na talagang legit naman yung kanilang battery kasi si DIY Pinoy talagang legit seller yan and content creator din yan. Syempre hindi yan magbibenta ng fake. Malaking kasiraan sa kanila yon. Kaya legit yung kanilang battery, well recommended ko to. Ito guys yung ating OHEM. Ayan meron siyang motion sensor. Facial detection na nadidetect niya kung saan ako pumupunta tapos sumusunod yung camera. Ayan o. Yan. Medyo madilim lang ngayon kaya hindi ako masundan. Gabi kasi, medyo madilim. Pero nakakasunod naman siya. Uy. Bago na tong pangsunod sa mga maritisan. Madidetect niya kung sino ang nagamarites. Susundan yung camera. Ayan. Ito pa nga pala isa niyang feature. Kusa siyang nagatumbling-tumbling dyan. Hindi ko naman siya nagagamit kasi hindi ko naman siya nagagamit pang vlogging. Puro nakaupo lang naman ako kaya useless din para sa akin. Pero sa mga naga-action, well, pwede itong gamitin. Yan yung mga pang cinematic. Pero hindi ko naman siya ginagamit kaya okay lang. Useless siya para sa akin. Tapos dito sa baba, meron siyang joystick dyan. Tapos meron din siyang kasamang remote. Dito naman sa joystick, ayan, pwede mong pag-ganyan-ganyanin. Ayan umiikot ng kusa. Ayan. Tapos portrait at landscape. Tine. Ayan. Tapos meron din siyang kasamang zoom dito sa gilid. Ito. Zoom. Pang zoom at zoom out. Ayan, kusa siya nag-zoom. Tapos zoom out naman dito sa baba. Ayan. Diba ang galing naman. Kahit pa paano. Ayan. Ang itim natin sa video. Tapos dito, taas at baba. Ayan. Eto. Tapos gilid. Tapos ayan. Ayan. Tapos dito sa gilid siya ay pwede na rin siyang gamiting power bank. Ayan, meron siyang Type-C port. Try natin i-charge tong power bank na to. Ayan. Hindi sa gilid. Oh wait, let's see. Ayan input. Nagta-charge din siya. All-in-one na siya. Yun nga lang, hindi ko siya ginagamit as power bank kasi malalobat naman agad. Sayang naman. Useless din naman. So, yung link ng kanilang store, ilalagay ko na lamang sa description box below tsaka sa ating comment section. Kung gusto nyo bumili, i-click nyo lang yun para mabilis nyo mahanap sa Shopee.